Joining us is Diego Agustin Mariano, Information Officer of the Office of Civil Defense. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us. So, magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Yes, Sir Diego, hingi lang po kami ng update sa inyo. What is the latest overall impact of the Habagat and recent tropical cyclones? Yes po, as of latest report po namin, ito pong nagdaang bagyong Luis, Maymay at Habagat is nag-iwan po ng 1.5 million na pamilya po or 5.4 million na katao po ang apektuhan po nitong mga nagdaang pag-uulan. Sa numero pong iyan is nasa 12,000 mahigit na pamilya or 42,000 mahigit na katao po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers. Sa kasamang palad naman po, itong mga nagdaang pag-uulan, nag-iwan po ng casualties. Meron po tayo na itala na 27 na namatay, 17 na injured at isa pa pong nawawala. Sir, ano pong mga areas ang masasabi po nating most affected nitong mga nagdaang pag-ulan at alin po yung mga lugar na pinakakailangan bantayan po? Opo, as of now po, kung pagbabasihan po namin is yung numbers of affected families. Ang tinamaan po talaga or pinaka-affected is Region 3, Region 1 at Calabarzon po. Kasi ang Region 3 naman po is nagtala po ng more than 893,000 na pamilya. At ang Region 1 naman po is nagtala naman po ng more than 256,000 na pamilya po. So ang pinabantayan pa rin po natin is yung mga low-lying areas pa rin po, pati yung mga nasa mountainous areas para po sa mga landslide-prone areas. Kasi ang pag-uulan naman po, kung magpo-focus po tayo sa pag-uulan, is halos sa buong Luzon at then parts of Visayas and Mindanao. Dahil itong Habagat naman po is hindi po concentrated sa lugar lamang po, tulad ng sa Bagyo, na meron pong track. Ito pong Mahing Habagat is halos sa kalat-kalat po, kaya ang ating mga binabantayan pa rin po is itong mga tinatamaan pa rin po ng ulan at ito po mga especially po yung low-lying areas and yung mga landslide-prone areas po. Sir Diego, are there areas that have been isolated, mga hindi maabot ng tulong? As of now po, wala pong reports ng isolated areas, pero meron po tayong reports na mahirap pong puntahan kasi po meron po mga reports ng kalsadang hindi po madaanan buhat po ng baha at landslide debris. Then sa kalsada man po, meron po tayo na itala na 117 na kalsada po ang hindi po madaanan, and then 11 bridges po na hindi rin po madaanan. Yun nga po dahil po sa presensya po ng tubig baha at debris po buhat po ng landslide. Then meron din po kasi tayong mga flooded areas na nasa 450 po na areas ang flooded po, Kaya though wala po tayong isolated areas, meron po tayong mga areas na medyo mahirap pong puntahan buhat nga po nitong pagbabaha at tila pong debris dahil po sa landslide naman po. Sir Diego, sa inyo po bang assessment, meron po bang mga areas ngayon sa ating bansa na hindi naman po pangkaraniwang binabaha, pero dahil nga po dito sa mga problema natin sa, of course, yung climate change, yung pagtatapon ng basura, and of course, yung mga flood control projects na hindi naman nagawa, ay meron na po bang mga areas ngayon na binabaha na dati hindi naman? I don't have the exact data kung meron pong areas na usually na hindi po binabaha, din ngayon binabaha. Pero sa Metro Manila po, marami po nag-reports na do binaha agad, is meron ding report na mabilis naman po mag-subside. Di tulad po dati na bumabaha, na matagal na bumaba. Ngayon naman po, ang as per MMDA, marami pong areas na binabaha pero mabilis din naman pong mag-subside. Sir Diego, dahil sunod-sunod po yung malalakas na ulan itong mga nakaraang linggo po, enough pa po ba, sapat pa po ba yung resources ng mga LGUs pati po ng national government? Opo, sapat pa naman po yung maaari nating ibigay na assistance at tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan at maapektuhan po nitong mga nagdaang pag-uulan. Sa tunayan nga po, meron na po tayong naipabot na almost 797 million worth of assistance ang naipamahagi na po sa ating mga kababayan. At sapat pa rin naman po dahil ang ating DSWD naman po is nakapag-stockpile pa po ng sapat na
numero o stock ng mga relief goods, mga family kits na maaaring pamahagi agad po sa ating mga kababayan na once na mangailangan po. Then ang LGUs naman po, tinutulungan din naman po ng national government agencies upang matulungan or ma-augment yung mga binibigay po nilang assistance sa ating mga kababayang naapektuhan po. Well, Sir Diego, when it comes to the warning systems, no, kasi hindi naman dire-diretso yung pagbuhos ng ulan. Sometimes tumitigal siya, so it may lull people into a false sense of security na safe nang bumalik or safe, okay lang na hindi sila mag-evacuate sa areas nila. So ano yung mga warning systems at paano nabibigyan ng early warnings yung mga residents sa vulnerable areas? Una po, no, from the national government, meron po tayong tinatawag na emergency alert and warning messages, yung EAWM, na siya po yung naririnig nyo pong tumutunog na maingay. Yun po yung isa po sa pangunahin naming warning na binibigay, especially ito pong rainfall warning or heavy rainfall warning is almost every 3 hours po ang sukatan po nito. So kumbaga matapos man po itong 3 hours na to is another warning naman po kung patuloy pa rin po yung threat ng heavy rainfall sa kanila, no. Then aside from ating mga early warning messages na binibigay po nationwide, especially do sa mga affected, katuwang po natin yung mga LGUs po natin na siya pong mismong bumababa sa ating mga kababayan na sila po yung tumitingin kung dapat na po ba silang lumikas o sila po ba ay nasa panganib na, no. So sakaling hindi man makarating sa kanila yung mga advisories namin through the text messages or through the social media, yung mismong mga LGUs, yung mga barangay, yung mga local TRMs po natin, sila po mismo pumupunta sa ating mga kababayan para sabihan sila or bigyan sila ng warning na sila po ay nasa panganib or kailangan na pong lumikas. Alright, thank you so much for your time. We appreciate you talking to us. Diego Agustin Mariano, Information Officer of the Office of Civil Defense.